Katas na kulay puti at parang gatas, masaganang madulas na katas na lumalabas kapag iyong pinipiga. Iyan ang gata. Mahilig ka ba sa gata? Totoo kaya na ang katas ng niyog ay nakatutulong upang tayo ay magmukhang bata? Sa videong ito ay tatalakayin natin kung ano-ano mga benepisyo na kamamangha ang kayang idulot ng gata sa ating kalusugan at katawan. Aalamin din natin kung ligtas ba ang araw-araw na pagkain ng mga lutuing hinahaluan ng gata, at kung mayroon nga ba talagang masamang epekto ang sobrang gata kung sobra-sobra ang ating makukonsumo. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ang gata ay parte na ng ating kultura sa pagluluto sa Pilipinas. Hindi kumpleto ang ating mga paboritong mga kakanin tulad ng biko, bibingka at sapin-sapin kung walang halong gata. At hindi matatawag na Bicol Express ang ulam na ito kung walang halong gata. Ito ay dahil ang gata ay nakapagbibigay ng creaminess at banayad na linamnam na lasa ng niyog. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit mas lalo tayong ginaganahang kumain kapag may halong gata ang ating mga kinakain. Alam mo ba na ang isang tasa o 1 cup ng gata ay nagtataglay ng 552 calories, 631 mg ng potassium, 88.8 grams ng magnesium, 57.1 gram ng fat, 38.4 mg ng calcium, 13.3 grams ng carbohydrates, 5.5 grams ng protein, 3.94 mg ng iron. At sa maniwala ka o sa hindi, ang gata ay may taglay na 6.72 mg ng vitamin C. Ang gata ay mainam para sa mga babae, lalo na sa mga babaeng sensitibo sa mga pagkain ng dairy products, dahil ayon sa pag-aaral na ang mga babae ay ang madalas na nakakaranas ng hormonal imbalance magmula sa puberty, monthly period, pregnancy at menopausal. At ang hormonal imbalance ay maaaring lumala kung mahilig kumain ng mga pagkaing may halong soy at dairy products, sapagkat ang mga ito ay mayaman sa calcium, at ang sobrang calcium ay nagdudulot ng hormonal imbalance at iba pang epekto sa katawan. Nakatutulong ang gata o coconut milk dahil mas mababa ito ng 2% ng calcium kaysa sa aktwal na gatas, at wala itong halong lactose. Ito ay plant-based at dairy-free na sobrang mainam na alternatibo sa gatas para sa taong may lactose intolerance o may masamang reaksyon sa pagkonsumo ng gatas. At kung ikaw ay laging problemado dahil palaging tuyot ang iyong buhok at tila walis tambo ang buhok mo, ay kayang masolusyonan niya ng gata. Ang regular na pagpapahid o paglalagay ng gata sa iyong buhok ng 20 minutos bago maligo ay sobrang nakatutulong upang maibsan ang paninigas at panunuyo ng buhok, sapagkat ang gata ay nagtataglay ng fatty acids na nagbibigay dulas at momoisturize ng matagal ang bawat hibla ng ating mga buhok. Nakatutulong ang pagpapahid ng gata sa ulo dahil mayaman ang gata sa mga vitamin C, E, B1, B3, B5 at B6 na siyang natural conditioner para bigyan dulas at maging malusog ang ating buhok. Nababawasan din ito ang balakubak sa anit. Pinopromote din ito ang mabilis na pagtubo ng buhok at napapabagal din ito ang hair aging o maagang pagputi ng mga buhok, na sobrang nakatutulong upang tayo ay magmukhang bata. At bukod dito, ikaw ba ay madaling mapagod at madalas nang hihina lalo na sa kalagitnaan ng iyong trabaho? Matutulungan ka ng gata dahil ang pagkain ng mga lutuing may gata ay nakapagbibigay ng dagdag ng stamina na iyong lubos na kailangan sa iyong mga mabibigat at nakakapagod na gawain sa araw-araw, sapagkat mayaman sa calorie at electrolyte ang gata. Ang calorie ay enerhiya na siyang kailangan ng ating katawan, at ito ay nagiging enerhiya kapag ang ating katawan ay nagdadigest at nag-absorb ng sustansya sa pagkain. Ang electrolytes ay kailangan para maayos na gumana ang ating nerve at mga muscles sa katawan. Sa makatuwid, ang calories at electrolytes na mula sa gata ay mahalaga para sa pagkakaroon ng malakas na stamina ng ating katawan upang tayo ay tumagal sa mga nakakapagod na gawain. Hindi lamang iyan, madalas ka bang tinatamad at nahihirapang mag-isip ng tama at nagkakaproblema kang intindihin ang mga sinasabi sa iyo? Baka sintomas na iyan ng brain fatigue. Kaya kang tulungan ng gata kung nakakaranas ka ng brain fatigue, sapagkat
Tinatawag din ang gata o coconut milk na brain food o mga pagkaing nagbibigay sigla para ma-stimulate ang activity ng ating utak. Bukod sa mayroong calorie ang gata na nakakatulong magbigay ng enerhiya sa ating katawan, ang gata ay mayroon ding taglay na uri ng MCT o medium chain triglycerides na isang uri ng oil o fatty acids na lubos na nakakatulong para sa cognitive function dahil mabilis itong nagagamit ng utak bilang energy para sa stimulation ng utak. Kahit hindi ito maiproseso ng ating digestive tract, hindi tulad ng mga ibang fats, kaya ang pag-inom ng isang tasang gata o pagkain ng mga lutuing may gata ay nakakatulong upang makapag-isip ng tama at upang pagandahin ang aktibidad ng ating utak. At ikaw ba ay isa rin sa mga sumasakit ang tiyan na dulot ng ulcer? Alam mo ba na ang pag-inom ng isang tasang malinis na gata ay nakakatulong upang paliitin ang ulcer? Sapagkat ang gata ay may taglay ng mga anti-inflammatory properties at ayon sa pag-aaral na isinagawa, may taglay na lauric acid ang gata o coconut milk na kayang labanan ang mga virus at bakterya upang paliitin ang level ng stomach ulcer at maiwasan ang infeksyon sa ating sikmura. Mayroon din mga side effects ang sobrang pagkonsumo ng gata at ipinapayo ng mga eksperto at food nutritionist na ang tamang dami na dapat na ikonsumo ng gata ay nasa 1 or 2 cups lamang. Ang pagkain ng niyog o pag-inom ng gata nito araw-araw ay ligtas basta't nasa tamang sukat na 1 o 2 tasa lamang kada araw, sapagkat ang anumang sobra ay sobrang masama sa ating kalusugan dahil ang pagkonsumo nito ng sobra ay maaari magdulot ng biglaang pagtaas ng timbang dahil mayaman ito sa calories at saturated fats. Ipinapayo na huwag kumonsumo ng sobra-sobra. Maaari rin makaranas ng constipation kung marami ang makukonsumo nito sapagkat may taglay rin itong dietary fiber at tulad ng babala ng mga eksperto, ang gata ng niyog sa katamtamang dami ay maaari magpataas ng good cholesterol. Gayunpaman, kung minsan ang pag-abuso ng pagkonsumo nito ay nagiging hindi balanse, bilang resulta, pinapataas nito ang LDL at HDL na maaari maging sanhi ng masamang epekto sa ating puso. Sa makatuwid, mayroong panganib na magkaroon ng problema sa puso dahil sa mga taglay na fats nito at kailangan huwag abusuhin ang pagkonsumo sa gata. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga magagandang benepisyo ng gata sa ating katawan at ang lahat ng nabanggit ay mula sa pag-aaral at kaalaman ng mga food nutritionist at payo ng mga doktor. Sa kabuuan, ang niyog ay sobrang daming pakinabang o benepisyo para sa ating kalusugan at kabuhayan. Nakapagbibigay ito ng sarap sa ating mga kinakain at nakapagdudulot ng benepisyo upang mapabuti ang ating kalusugan. Ang tamang pagkonsumo nito ay magbibigay sa atin ng ginhawa at maaaring lunasan ang ibang sakit, ngunit huwag nating itong abusuhin sa pamamagitan ng sobrang daming pagkonsumo o gawing alternatibo bilang gamot. Mas ipinapayo na kumonsulta palagi sa mga doktor at espesyalista upang tayo ay bigyan ng tamang payo dahil sila ang mas may alam sa ating iniindang karamdaman upang mas maging ligtas ang ating kalusugan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.